Magandang araw po sa inyong lahat na sumusubaybay sa programang Gintong Kalusugan. Si Maya ay lubos na natutuwa na makasama kayo. Mga kababayan, sa modernong buhay ngayon, kahit pa umuunlad ang ekonomiya, maraming tao, lalo na ang mga matatanda, ay nahaharap sa paghina ng kalusugan. Ang pagtanda, hindi wastong pagkain, sobrang processed food, kakulangan sa gulay at sariwang pagkain ang mga pangunahing sanhi kung bakit nanghihina ang katawan. Madaling magkaroon ng pangangatwina ng kalamnan, manhid sa mga paa at kamay, pananakit ng butot kasukasuan, at lalong tumataas ang panganib sa sakit sa puso, mataas na presyon at stroke. Napansin niyo na ba minsan na biglang nanghihina ang inyong mga binti? Kapag tumayo ay nanginginig, ilang hakbang pa lang ay pagod na kayo pero hindi ninyo alam kung bakit? Upang tulungan kayong maiwasan ito, ngayon si Maya ay kasama si Dr. Felipe upang ibahagi ang 6 na uri ng nilagang karne na pinapanatili ang sustansya, nagbibigay ng dekalidad na protina, sumusuporta sa pagpapalakas ng kalamnan, nagpapalakas sa mga binti at nagiging matatag ang paggalaw ng mga matatanda. Dr. Felipe, sa pang-araw-araw na pagkain ng maraming pamilyang Pilipino, kapag iniisip ang karne para sa ulam, agad nating naiisip ang baboy, manok o baka. Ngunit may isang uri ng karne na madalas nakakalimutan, lalo na sa tag-araw, bagamat ito ay napakabuti para sa kalusugan ng matatanda, ang karne ng pato. Kaya bakit mabuti ang karne ng pato para sa kalusugan, Dr. Felipe? Magandang araw po Maya at sa lahat ng manonood. Tama po ang ibinahagi ni Maya, ang karne ng pato ay isang pagkaing may mataas na halaga ng nutrisyon, ngunit madalas hindi napapansin. Ayon sa tradisyonal na medisina sa silangan, ang pato ay may malamig na katangian na nakakatanggal ng init, nagpapalusog sa yen, naglilinis ng toxin at nakakatulong sa paghihi. Lalo na sa mainit na araw kapag madaling maubos ang tubig sa katawan at nanghihina, ang pato ay isang mainam na pagpipilian upang mapalakas ang katawan. Marami ang nagsasabi na ang baka ang pinakamasustansya ngunit sa tag-araw, ang pato ay may kanya-kanyang bentahe. Mas madaling matunaw kaysa sa baka, mas abot kaya rin ang presyo, angkop sa maraming pamilya. Sa aspeto ng siyentipikong nutrisyon, ang karne ng pato ay nagbibigay ng maraming benepisyo. Una, ito ay nagpapalakas sa immune system. Naglalaman ito ng selenium, zinc at vitamin A na mahahalagang sustansya upang labanan ang pamamaga, palakasin ang resistensya at bawasan ang panganib ng impeksyon. Ito ay napakahalaga kapag mainit at mahalumigmig ang panahon na nagiging sanhi ng paglaki ng virus at bakterya, habang ang resistensya ng matatanda ay madalas nanghihina. Pangalawa, ang pato ay mabuti para sa puso at presyon dahil sa mataas na potassium at katamtamang sodium na nakakatulong mapanatili ang normal na presyon. Ang unsaturated fats tulad ng omega-3 at omega-6 ay nakakatulong din sa pagkontrol ng kolesterol kung simple ang pagluluto. Pangatlo, ang pato ay nakakatulong sa utak at nagpapabawas ng stress. Ang vitamin B3, niacin at pantothenic acid sa pato ay nakakatulong sa mas maayos na paggana ng nervous system, pinapanatili ang isip na malinaw at binabawasan ang iritasyon sa mainit na araw. Panghuli at marami ang interesado rito, ang pato ay mabuti para sa balat at butot kasukasuan. Ang protina sa pato, lalo na ang collagen at gelatin, ay nakakatulong mapanatili ang elasticity ng balat at sumusuporta sa malusog na butot kasukasuan. Bukod dito, ang iron at vitamin B12 sa pato ay nakakatulong sa paglikha ng dugo, nagpapakinis at nagpapapink sa balat at nagpapalakas sa katawan. Kapag bumibili ng pato, pumili ng may natural na mapusyaw na dilaw na balat. Hindi masyadong payat, matatag ang laman at may magandang elasticity. Iwasan ang masyadong maputi o may kakaibang amoy. Ang pinakamainam na paraan ay nilaga o siningaw upang mapanatili ang sustansya at mabawasan ang mantika. Napakaangkop para sa matatanda. Narinig ko ang paliwanag ni Dr. Felipe, talagang isang mainam na pagpipilian ang karne ng pato para sa kalusugan, lalo na sa matatanda. Susunod, ano ang pangalawang uri ng karne na tatalakayin natin, Dr. Felipe? Ang pangalawang uri na nais kong ipakilala ay ang dibdib ng manok. Nais kong ibahagi ang isang personal na kwento. Ang aking ina na 69 taong gulang ay dating nagrereklamo ng pananakit ng butot kasukasuan, panghihina ng binti, pagkapagod at hindi maganda ang gana sa pagkain na labis nag-aalala ang buong pamilya. Sa aking pagsasaliksik, napagtanto ko na maraming matatanda ang nanghihina ang kalamnan at binti hindi lamang dahil sa edad, kundi dahil sa kakulangan sa protina sa kanilang pagkain.
Ang dibdib ng manok. Ang parte ng manok na ito ay sagana sa protina na mahalaga sa pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan. Sa bawat 100 gramo ng dibdib ng manok ay maaaring magbigay ng mahigit 20 gramo ng protina. Pananakit ng tuhod at pagkatapos ng 3 buwan ay malaya na siyang naglalakad sa palengke at palibot ng barangay. Bagamat hindi lamang ang dibdib ng manok ang may ganitong epekto, ang sapat na protina ay tiyak na nakatulong ng malaki sa kalusugan ng aking ina. Kaya kung kayo ay nahihina ang binti, sumasakit ang butot kasukasuan o pagod dahil sa hindi magandang pagkain, subukan ninyong isama ang dibdib ng manok sa inyong menu. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo na may 100-150 gramo ay sapat na upang mabigyan ng kailangang protina. Mahalaga na simple ang pagluluto, nilaga, siningaw o ensalada upang madaling matunaw. Kung kayo ay nakasubok na o balak isama ang dibdib ng manok sa inyong pagkain upang mapabuti ang kalusugan ng buto o taray kasukasuan, mag-iwan po ng dibdib manok sa komento para malaman namin ni Maya at Dr. Felipe. Kahanga-hanga ang kwento ng ina ni Dr. Felipe na patunay sa bisa ng protina mula sa dibdib ng manok. Ano naman ang pangatlong uri ng karne sa ating listahan, Dr. Felipe? Ang pangatlo ay isang mahusay na pagpipilian din, lalo na para sa matatanda, ang talaba. Marami sa inyo ang siguro ay mahilig sa sinigang na talaba, isang ulam na masarap at masustansya. Ang sinigang na talaba na may kamatis, pineapple o kangkong ay nagbibigay ng bahagyang asim na nakakapagpapanatag, lalo na sa mainit na araw. Ngunit kaunti ang nakakaalam na ang pamilyar na ulam na ito ay napakabuti para sa kalamnan at pangkalahatang kalusugan ng matatanda. Pagkatapos ng aksantataong gulang, marami ang nakakaramdam ng pagbabago sa katawan, pagkapagod, mabigat na paa at kamay, hirap maglakad at takot sa pagkahulog. Sa maraming taon ng pagpapagamot, napansin ko na ang mga regular na kumakain ng talaba, nilaga man o sinigang, ay mas malakas ang katawan, hindi madaling mainitan, hindi madaling mapagod at patuloy na aktibo. Samantala, ang mga bihirang kumain ng talaba ay madalas na tamad, mahina ang resistensya, at minsan nahihilo o sumasakit ang ulo. Ang dahilan ay dahil sa maraming mahahalagang sustansya sa talaba na kailangan ng matatanda. Una, ang zinc na nagpapalakas sa immune system at tumutulong labanan ang virus at bakterya. Pangalawa, ang iron na mahalaga sa paglikha ng pulang selula ng dugo, nagdadala ng oxygen at nagpapalusog sa mga organo. Kapag kulang sa iron, madaling mahilo, mapagod, maputla at manghina ang paa at kamay. Pangatlo, ang vitamin B12 na mahalaga sa nervous system at kalamnan. Ang sapat na vitamin B12 ay nakakatulong sa maayos na paggana ng nerbiyos, mas malakas na kalamnan at binabawasan ang manhid sa paa at kamay. Kaya ang tamang pagkain ng talaba ay makakapagpalakas sa kalamnan at resistensya ng matatanda. Dr. Felipe, napag-usapan na natin ang mga benepisyo ng talaba. Pwede po bang ibahagi ang tamang paraan ng pagluluto nito upang ligtas at mapanatili ang sustansya? Tama po. Ang talaba ay napakabuti, ngunit upang maging ligtas at ma-maximize ang nutrisyon, mahalaga ang paglilinis at pagluluto dahil nakatira ito sa tubig at maaaring may dumi at bakterya. Kaya bago lutuin, kailangang lubusang linisin. Ibabad sa maalat na tubig o tubig ng hugas bigas sa loob ng 2-3 oras. Ito ay nakakatulong na mailabas ang dumi at linisin ang bituka. Lutuin ng mabuti sa pamamagitan ng paglalaga o pagsisingaw. Huwag kainin ng hilaw o hindi pa luto dahil maaaring magdulot ng E. coli, salmonella, at iba pang bakterya na nagdudulot ng sakit sa tiyan at pagtatae. Mahalaga ring tanggalin ang patay na talaba bago o habang niluluto. Ang patay na talaba ay bukas ang kabibi at hindi sumasara kapag hinawakan o may masamang amoy. Kung may sira, basag o kakaibang amoy, huwag gamitin dahil maaaring malubhang nahawa at magdulot ng food poisoning. Napakadetalye po. Paano naman ang alimango, doktora? Marami ang nagsasabi na ang sinigang na alimango ay napakabuti, lalo na sa matatanda. Pwede po bang ipaliwanag pa? Ang kwento ng sinigang na alimango ay talagang kawili-wili. Ito ay bahagi ng tradisyonal na lutuing Pilipino. Ang karne ng alimango ay sagana sa calcium at protina. Ang calcium ay kailangan para mapanatili ang lakas ng buto at maiwasan ang osteoporosis. Lalong mahalaga sa matatanda na unti-unting nawawalan ng density ng buto. Ang protina naman ay tumutulong sa pagbuo at pagkumpuni ng mga tissue kasama ang kalamnan. Ang sapat na protina ay nagpapanatili ng lakas, flexibility at kakayahang gumalaw. Ito ay nakakatulong sa matatanda upang maiwasan ang pagkahulog at mapanatili ang kalayaan. Sinasabi ng mga ninuno na, jam na pandagdag sa yang na pandagdag sa jam,
Ang pagbabalansi ng yin at yang sa katawan sa pamamagitan ng pagkain. Sa mainit na tag-araw na puno ng yang, ang malamig na ulam ay nakakatulong. Ang sinigang na alimango na may malunggay, kangkong ay lalong nakakapagpalamig at nagbibigay ng sustansya at benepisyo nito. Naglalaman ito ng dekalidad na protina na madaling matunaw, vitamin D, B2 at mahahalagang mineral tulad ng iodine at selenium. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang saganang omega-3, lalo na EPA at DHA. Ang omega-3 ay hindi kayang gawin ng katawan kaya kailangang kunin sa pagkain. Ito ay napakahalaga sa kalusugan ng puso. Nakababawas ito sa masamang cholesterol at triglyceride, nakakataas ng magandang HDL, binabawasan ang plaque sa ugat, pinipigilan ang atherosclerosis, binababa ang presyon at pinababawasan ang panganib ng atake sa puso at stroke. Bukod sa puso, ang omega-3 ay mahalaga sa utak at mata. Ang DHA ay kailangan para sa pag-unlad at paggana ng utak, nakakapagpabuti ng memorya at binabawasan ang panganib ng Alzheimer. Ang EPA ay malakas na anti-inflammatory. Bukod dito, nakakapagpalakas ito sa immune system at metabolismo. Bagamat may sustansya rin ang isdang tabang, mas mataas ang omega-3 sa isdang dagat. Sa Pilipinas, ang tambakol, tulingan, tanige, lapu-lapu, maya-maya, bangus, alumahan, at ibipe ay mga mainam na pagpipilian. Ang pinakamainam na paraan ay siningaw, nilaga o sinigang. Iwasan ang masyadong matamis o maalat na inihaw o pritong isda. Kainin ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Salamat po, Dr. Felipe. Ngayon naman, isang karaniwang bahagi na parang ordinaryo, ngunit parang gamot sa buto, kasukasuan at kalamnan, ang paa ng baboy. Bakit ito ay may kakaibang halaga ng nutrisyon? Ang paa ng baboy ay isang bahaging mayaman sa collagen at protina. Ang collagen ay mahalagang protina na bumubuo sa balat, buto, cartilage at ligaments. Sa matatanda, bumababa ang produksyon nito kaya nagkakaroon ng tuyong kasukasuan, pananakit at tunog. Ang pagkain nito ay nakakatulong mapabagal ang pagtanda ng mga kasukasuan at mapanatili ang lakas ng kalamnan. Ang pinakamainam na paraan ay nilaga na may asin at sibuyas upang maalis ang amoy. Pagkatapos lutuin, ibabad sa malamig na tubig para maging malutong. Kainin kasama ang atsara o pickled vegetables. Gayunpaman, dapat balanse ang pagkain at kumonsulta sa doktor lalo na kung may mataas na kolesterol o presyon. Kung kayo ay nakakaranas ng pananakit ng tuhod at nanghihina ang binte, mag-iwan po ng paa baboy sa komento. Mula sa pato, dibdib ng manok, talaba, alimango, isdang dagat hanggang sa paa ng baboy, bawat isa ay nagbibigay ng mahahalagang sustansya para mapanatili ng matatanda ang kalusugan, lakas ng butot kasukasuan, kalamnan at sigla. Naniniwala si Maya na kayo ay nakakuha ng maraming kaalaman upang alagaan ang inyong sarili at pamilya. Magpapatuloy tayo sa pagtuklas ng iba pang mga sikreto sa kalusugan sa susunod na bahagi. Dr. Felipe, kanina ay napag-usapan na natin ang 2 unang senyales, malakas na ngipin at mapula-pula na balat. Ano pa po ang iba pang senyales upang malaman na ang isang tao ay may potensyal na mabuhay ng matagal, minamahal at masaya sa kanyang pagtanda? Tama po iyan, Maya? Ang pangatlong senyales na nais kong ibahagi ay ang mahaba at makapal na tainga. Ayon sa tradisyonal na medisina ng China, ang mahaba at makapal na tainga ay senyales ng malakas na kidney energy. Ibig sabihin ay maayos ang paggana ng bato. Ito ay napakahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan, paglaban sa pagtanda, at pagpapahaba ng buhay. Kahit sa modernong siyensya ay may mga kawili-wiling pagtuklas. Si Dr. Kwang Hong Mo mula sa Capital Medical University sa Beijing ay nagsagawa ng survey sa mga taong nabuhay hanggang 100 taong gulang at natuklasan na ang kanilang mga tainga ay mahaba, lampas sa 8 sentimetro. Samantala, ang mga may tainga na mahaba ng mahigit 7.1 sentimetro ay may mataas na tsansang mabuhay ng lampas no may 20 taon. Ipinapakita nito na ang hugis ng tainga ay hindi lamang panlabas na katangian, kundi salamin din ng kalusugan ng mga internal na organo at kakayahang mabuhay ng matagal. Sa siyentipikong aspeto, ang mahaba at makapal na tainga ay nagpapahiwatig na sapat ang daloy ng dugo at sustansya sa mga tissue na nakakatulong sa maayos na paggana ng bato, puso at sistema ng sirkulasyon, kaya mas matatag ang katawan at mas mahaba ang buhay. Sa kabaligtaran, ang mga may maliit, manipis o hindi maayos na tainga ay mas madaling magkaroon ng problema sa bato at mas mabilis na humina ang kalusugan. Bukod dito,
Ang tainga ay may kaugnayan din sa pandinig at nerve reflexes. Ang mahimbing na tulog ay nakakatulong sa katawan na mag-recover ng enerhiya, mag-regenerate ng cells, mapanatili ang paggana ng mga internal na organo, balansehin ang hormones at bawasan ang stress, pagod at mga problema sa puso. Ang matagal na kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng paghina ng memorya, tamad na kalooban, panghihina ng kalamnan at butot kasukasuan, at pagtaas ng panganib sa pagkahulog at pinsala. Bukod dito, ang magandang gana at mahimbing na tulog ay kaugnay din ng masaya at positibong kalooban. Kapag nakakain ng sapat at masustansya, hindi lamang tayo nakakakuha ng enerhiya, kundi nakakaramdam din ng kasiyahan, sigla at mas malalim na ugnayan sa pamilya, apo at kaibigan. Kaya naman, ang pagpapahalaga sa pang-araw-araw na pagkain, pagpili ng masustansyang pagkain, pagbabalanse ng nutrients at pagpapanatili ng regular at mahimbing na tulog ay napakahalaga. Kapag maganda ang gana, mahimbing ang tulog, malakas ang kalamnan, matibay ang butot kasukasuan at malinaw ang isip, ang pagtanda ay magiging mas magaan, malusog at masaya. Salamat po, Dr. Felipe. Kaya iti ngayon ay naunawaan na natin ang 4 na mahahalagang senyales na nagpapakita na ang isang matanda ay maaaring mabuhay ng matagal, malusog at masaya, malakas na ngipin, mapula-pula na balat, mahaba at makapal na tainga, kasama ang magandang gana sa pagkain at mahimbing na tulog. Ang mga salik na ito ay tunay na bumubuo ng isang kumpletong larawan ng kalusugan at kalidad ng buhay. Totoo nga iyan, Maya. Ang mga senyales na ito ay hindi lamang panlabas na anyo, kundi patunay na ang katawan at kalooban ay inaalagaan ng buo. Ang malakas na ngipin ay nakakatulong sa masarap na pagkain at mahusay na pagsipsip ng sustansya na nagpapalusog sa kalamnan at butot kasukasuan. Ang mapula-pula na balat ay nagpapahiwatig ng maayos na daloy ng dugo at balanse sa internal na organo. Ang makapal na tainga ay senyales ng malakas na kidney energy at matibay na sigla. At ang magandang gana at tulog ay pundasyon ng isang katawang puno ng enerhiya, malinaw na isip at matatag na kalusugan. Lahat ng ito ay nagdadala ng isang masaya, malusog at minamahal na pagtanda. Dr. Felipe, kanina ay napag-usapan na natin ang benepisyo ng saging na berde, ngunit ngayon naman ay may mga bagay na hindi dapat sabihin ng matatanda sa kanilang mga anak upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Si Maya ay labis na curious na marinig ang inyong paliwanag tungkol sa mga sikretong ito. Totoo nga yan. Ang usapin tungkol sa relasyon ng pamilya, lalo na sa pagitan ng magulang at anak sa pagtanda, ay laging sensitibo at nangangailangan ng delikadeza. Tinuruan tayo ng mga ninuno na ang maraming sakuna ay nagmumula sa bibig. Sa pagtanda, kapag nagbabago ang kalusugan at kalooban, lalong nagiging mahalaga ang paraan ng pakikipag-usap sa mga anak. Ang pagtahimik sa tamang panahon o ang maingat na pagpili ng salita ay makakapagdala ng kapayapaan sa buong pamilya. Ano po ang unang bagay na hindi dapat sabihin sa mga anak, Dr. Felipe? Ang una at pinakamahalaga ay huwag kailanman sisihin o reklamuhin ang kahirapan ng mga ninuno sa harap ng mga anak. Nauunawaan ko na kapag nahihirapan sa buhay, madalas tayong tumingin sa nakaraan at maghinagpis. Halimbawa, tingnan mo ang bahay ng kapitbahay, maaga silang nagsipag kaya ngayon ay mayaman ang mga anak. Samantalang ang lolo mo, buong buhay ay nagsaka lang, walang naipamana. Sa unang tingin ay tila simpleng pagdaing lamang. Ngunit sa aspeto ng sikolohiya at pagpapalaki, ang ganitong salita ay lubhang nakakasira. Ito ay hindi sinasadyang nagtanim sa isip ng mga anak ng pag-iisip na biktima at pagduduro sa iba. Kapag sila ay nabigo, sa halip na magsumikap, baka sisihin nila ang magulang. Kasi hindi naman mayaman sina nanay at tatay, kaya nahihirapan ako. Hindi natin dapat gamitin ang kaalaman ngayon upang hatulan ang hirap ng nakaraang henerasyon. Ang mga lolo't lola natin ay nabuhay sa panahon ng digmaan at gutom. Ang mabuhay at mapalaki ang mga anak ay isang malaking tagumpay na. Ang pinakamalaking kayamanang iniwan nila ay ang ating buhay, ang kanilang kabutihan at mabuting pagkatao. Sa halip na sisihin, sabihin natin sa mga anak ang kanilang katatagan, pagmamahal at mabuting pagpapalaki na pinaghirapan ng mga ninuno. Ang pagmamalaki sa pinagmulan at kabutihan, ang tunay na mag-uudyok sa mga anak na umangat at bumuo ng sariling buhay. Ang pangalawa naman, ano po ang dapat iwasan ng matatanda?
Ang pangalawa ay huwag kailanman magkwento o magreklamo ng mapait tungkol sa asawa sa harap ng mga anak. Sinasabi natin na daan taon bago magkatagpo, 1,000 taon bago maging mag-asawa. Sa pagtanda, tiyak na may mga alitan. Ngunit marami ang nagdadala ng sama ng loob mula pagkabata at ibinubuhos sa mga anak. Halimbawa, ang asawang babae ay nagsasabi, sayang ang kabataan ko sa tatay nyo. O ang asawang lalaki, ang nanay nyo ay masyadong madaldal. Ang ganitong mga salita ay parang kutsilyo sa puso ng anak dahil sila ay bunga ng pag-ibig ng dalawa. Kapag hinahamak ng magulang ang isa't isa, tinatanggihan nila ang kalahati ng pagkatao ng kanilang anak. Kapag naririnig ng anak ang reklamo, hindi siya naaawa kundi nahihirapan, nasusuklam at nawawalan ng respeto sa magulang. Ang mag-asawa ay magkakapit-bahay sa buhay. Ang paghila ng mga anak sa kanilang alitan ay nakakasira sa pamilya. Sa edad natin ngayon, gamitin natin ang pag-unawa at pagpaparaya. Hanapin ang mabuti sa isa't isa. Halimbawa, ang tatay nyo ay hindi man magaling kumita, pero sobrang mahal niya kayo. Ang pangatlo ay ang huwag magkumpara o magbigay ng pagkakaiba sa yaman ng mga anak. Ang mga daliri ay may mahaba at maikli, pero kapag masakit ang isa, buong kamay ang nakakaramdam. Sa isang pamilya, normal na may successful at may nahihirapan. Ngunit nakakalungkot na maraming magulang sa pagtanda ay may kinikilingan. May nagsasabi, tingnan mo ang kuya mo parang dragon at phoenix, ikaw naman ay walang maipapakita. Ang ganitong paghahambing ay hindi nakakatulong sa anak na nahihirapan, kundi nagdudulot ng inggit at sama ng loob. Ang nakakabatang anak ay magtatanim ng galit sa panganay. Ang panganay naman ay magiging mayabang. Ang pagkakawatak-watak ng magkakapatid ay madalas nagmumula sa pagtatangi ng magulang. Lahat ng anak ay dugot laman. Ang successful ay dapat ipagdiwang, pero ang nahihirapan ay lalong kailangang mahalin at alagaan. Sa labas ay nahihirapan na sila, sa bahay pa ba naman nila mararanasan ang pagtanggi? Kapag may maitutulong ang successful na anak, ibahagi ito ng mahinahon. May kaunting ipon si nanay na hindi ko ginagamit. Kunin mo para sa pag-aaral ng mga apo. Ang patas at pantay na pagmamahal ng magulang ang pinakamalakas na tali na magiging sanhi ng pagkakaisa ng magkakapatid kahit wala na ang magulang. Ang pang-apat naman po, ang pang-apat ay huwag maghasik ng negatibo at pesimismo sa harap ng mga apo at anak. Maraming matanda dahil sa sakit o pag-iisa ay nagiging pesimista. Madalas silang magreklamo, magulo na ang mundo ngayon, ano pa bang saysa ng buhay, sana maaga na akong mamatay. Ang mga anak ay araw-araw ay nahaharap sa pressure sa trabaho. Ang bahay ay dapat kanlungan upang magpahinga at mag-recharge. Ngunit kapag uuwi sila ay sinalubong ng mga reklamo at negatibong salita. Saan pa sila kukuha ng lakas para ipagpatuloy ang laban? Dapat tayong matutong maging paru-paro na naghahanap ng bulaklak, hindi langaw na naghahanap ng dumi. Sa halip na magreklamo sa traffic, sabihin, ang ganda ng pag-unlad ng ating lungsod puno ng sasakyan. Sa halip na magreklamo sa ulan, buti na lang umulan, sariwa ang mga halaman at malamig ang hangin, ang matanda ay feng shui ng tahanan. Kapag kalmado at positibo ang kalooban at salita ng mga lolo't lola, doon lamang uunlad ang pamilya. Ang masigla at positibong diwa ng mga matatanda ay pinakamalakas na gamot para sa mga anak. At ang panghuli, ano po ang ikalimang bagay? Ang panglima at marahil ang pinakamasakit sa pagtanda ay ang huwag kailanman isipin o sabihin na ikaw ay walang silbi o pabigat sa mga anak. Marami ang nakakaramdam ng guilt kapag nagkakasakit at gumagastos ng pera ng anak. Minsan ay nasasabi, mamatay na lang ako para wala na kayong problema. Pero ito ay lubhang masakit para sa mga anak. Sila ay nagsusumikap lamang upang makita ang magulang na mabuhay ng matagal. Kapag sinasabi ninyo na gusto ninyong mamatay, inilalagay ninyo sa kanila ang matinding sakit at guilt. Tandaan ninyo, habang may magulang ay may kayamanan pa rin. Ang pagkakaroon ng magulang, malusog man o may sakit, ay pinakamalaking biyaya ng mga anak. Ang bahay na may matanda ay parang may buhay na Buddha. Basta nandyan kayo at nakangiti, doon pa rin sila may tahimik na kanlungan na uuwi. Maya, ang buod ng ating pinag-usapan ay kung paano mabuhay ng masaya at buo ang mga matatanda. Sa halip na magtaglay ng sama ng loob, matutong tanggapin ang lahat ng may kagalakan. Kapag may ibinigay na regalo ang anak, sa halip na pumintas, tanggapin ng may ngiti at taus-pusong pasasalamat.
Kapag inaalagaan nila tayo sa sakit, paniwalaan na iyon ang pinakamahalagang gamot. Ang mahalaga ay maging masayang lolo't lola, matibay na sandigan ng kalooban ng mga anak, sa halip na maging isang madilim na anino sa sariling tahanan. Ang mga payong ito, Maya, ay maaring buod sa dalawang salita: pag-ibig at pagtitiis. Ang matanda ay katulad ng hinog na saging sa puno. Hindi matapang ang amoy, kundi matamis, banayad at nakakaakit. Ang pagpili na ingatan ang kagalakan, magsalita ng positibo at limitahan ang negatibo ay hindi kahinaan. Ito ay pagpapaunlad ng sarili, tahimik na sakripisyo, upang maprotektahan ang kapayapaan at kaligayahan ng tahanan. Dahil ang pinakamalaking kayamanang maiiwan ng magulang sa mga anak ay hindi ginto o lupa, kundi mabuting pagkatao at magandang pagpapalaki. Sa bawat pag-uwi ng mga anak, makita nila ang mapagmahal na ngiti ng magulang at matikman ang mainit na sabaw ng pagmamahal.